Hello, hi. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kapatiran, at ang inyong kasister. Sister Luz po, muli po bumabati sa inyo ng isang maganda at pinagpala pong umaga. Salamat sa Panginoon at muli po tayo nakapaggagawa po ng ganito, nag-vlog po dahil sa maraming linggo po ang nagdaan ay medyo natigil po sa iba't ibang kadahilanan. Ngunit God is good. Kaya po salamat sa Panginoon dahil muli po ay binigyan po niya tayo ng pagkakataon upang muli po tayo ay makapakinig ng kanyang mga salita na makapag-encourage po sa bawat isa sa atin. Po. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat sa umaga na ito. Salamat o Diyos sa panibagong kalakasan pinagkaloob mo sa amin at sa mga biyaya na pagkakaloob mo sa amin. Tunay o Diyos na wala nga po kaming kayang gawin, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Kaya Panginoon, papasalamat po kami sa araw-araw at sa mga nagdaang panahon, Panginoon, na kami po yung iningatan at biniyayaan ng lahat ng aming pangailangan. Hindi lamang sa material, kundi maging sa iba't ibang aspeto ng buhay namin. Kung ano man, O Diyos, na nakikita mo sa aming kaisipan o kalooban na maging hadlang sa aming pakikinig sa iyong mga salita, ito po ay aming isinusukot, ibinababa. Panginoon, tulungan mo kami at turuan mo kami na ikaw lamang at tanging sa iyo lamang kami mag-focus, Panginoon. At bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa upang aming tunay, Panginoon, na maunawaan ang mga salita mo na hiyag mo sa umaga na ito. Patawarin mo kami sa aming makasalanan at Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang maging sentro, Panginoon, sa umaga na ito. Muli, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pasalamat, kaluwalhatian, at ang aming tunay na pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. So, ngayong umaga po ay gusto ko pong i-share sa inyo ito pong topic natin tungkol po sa Panginoon. Sa God's complete protection. Ayun po, no? Ano bang ibig sabihin nito? Ito po ay ang lubos na pag-iingat ng Diyos sa atin. Po, alam naman po natin na sa panahon ngayon, kailangan natin ng proteksyon sa ating buhay na po, sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng lugar. Basahin po natin ang ang ating pong talata ay magmumula sa John chapter 17 verse 15. Ako na pong babasa sa in Tagalog version po. Ang sabi dito, hindi ko dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Amen. Nawa, Panginoon magpala ng mga salita na ito na ating narinig sa kanyang mensahe. Ang sabi po dito, si Jesus daw po ay nanalangin sa kanyang ama. At ang sa kanya pong sinabi ay, hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan na ito, kung hindi ingatan mo sila mula sa masama. Sino po kaya rito ang sinasabing, wag mo silang alisin sa libutan na ito, kundi ingatan mo sila mula sa masama? Jesus chose 12 disciples the Father had given him and guarded them from the evil one. Po, binigyan siya ng kanyang ama ng 12 alagad at ito ay iniingatan ng ama po sa masama, dahil sa pinapanalangin nga po siya ng Jesus na pinapanalangin nga po sila ni Jesus na sila ay ingatan ng ama sa masasamang bagay. And even po, these disciples, kahit po nakakaranas po sila, even they experience different and dangerous circumstances, Jesus interceded on their behalf. Palagi po silang pinapanalangin ng ating Panginoong Jesus, no? With His Father to have a strong protection from the evil one. Na sila po ay laging magkaroon po ng buong complete protection from the evil one.
Kaya po yung binasa natin, chapter 17 ng John. Chapter 17, verse 15, sabi po dito, while Jesus is praying, sabi po niya is, hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa salibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Amen po. Alam niyo po, dito po sa 2 Timothy 1:7, meron pa po kasunod na talata. Ang sabi po dito, sa 2 Timoteo chapter 1 verse 7, God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Di po ba maganda yun? Di ba? Hindi daw tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, no po, kung hindi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kalakasan. Alam po ninyo, marami sa atin matatakotin, di po ba? Ay syempre po, hindi naman po lahat ay perfecto. May mga pagkakataon talaga na tayo ay natatakot, di po ba? Sa iba't ibang makadahilanan. Yun nga po, minsan nagiging parang katuwaan, natatakot may mumu, o kaya ay natakot sa anino, o kaya ay natakot sa mga insekto, lalo na sa ipis, na po. At iba naman ay natakot sa, alam na po niyo, yung pong pinasisikat ngayon na COVID-19. COVID-20? 21 na nga po ngayon. Po ba? Pero ang sabi nga po, huwag daw tayo matakot. Di po ba? Ang sabi po rito, sa 2 Timothy, diyan po natin po, 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi po rito, sapagkat tayo ay hindi binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Po. Kaya yun. Tandaan po natin itong binasa natin. 2 Timothy chapter 1:7. Kaya kapag tayo natatakot, anong sabihin natin? Ay, hindi ito galing sa Diyos. Hindi galing sa Diyos. Sa Diyos ito. Dahil kung ito ay galing sa Diyos, ito ay tayo ay hindi matatakot. Kundi ang mararanasan natin ay kapangyarihan ng Diyos at kahusayan and of sound mind. Alerto tayo. Alam natin ang gagawin natin once na merong mananakot sa atin. Amen po. Ganun din po in the same way na po. Sinabi ni Jesus, Jesus said that we as sheep na po are held securely in the Father's strong hand. Yan pong sabi sa John 10:28. Tignan nga po natin. John 10 verse 28. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kung meron po kayo mga Biblia dyan, sundan po ninyo ang aking babasahin. Ang sabi po dito, 28, verse 28, ang sabi po dito, ay, at sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Amen. So, sino po nagsasalita rito? Oh, ang ating Panginoong Diyos ang nagsalita dito, sinasabi na tayo yun. Tayo na ibibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Po, at kahit kailan dito sa mundong ito ay hindi tayo malilipol po at hindi daw tayo kayang agawin ng sinuman sapagkat tayo ay iniingatan ng ating Panginoon sa kanyang mga kamay. We are so secured in Father's hand. Po. Kaya po, kapag tayo natatakot, agad tayong manalangin. Agad po tayong humingi ng proteksyon sa Panginoon. Po, ang proteksyon ng Panginoon ay laging nandiyan. Nandiyan na po yan, hindi po inawawala. Pero kapag sinabi natin na humingi tayo ng proteksyon sa Panginoon, kaya po natin sinasabing humingi kahit nandiyan na, ibig po sabihin ito ay alalahanin natin at gamitin natin po ang kanyang mga pangako sa atin po na mag-function, na maranasan natin po yung proteksyon ng Panginoon, na magkaroon tayo ng kapanatagan, magkaroon tayo ng kapayapaan sa isip. Huwag tayong matakot, huwag tayong manginig, huwag tayong nervyosin. Kung alam po natin ang Word of God, ito po magbibigay sa atin ng kapayapaan. Tayo po ay mapapanatag. Tayo wala pong pwedeng manakot sa atin. Dahil ang Diyos na mismo ang nagsabi ng tayo ay hindi binigay ng espiritu ng katakutan. No? Kung hindi ang binigay niya sa atin, spirit of power and of sound mind. Mag-alerto po tayo. Po. Kaya nga po ang sabi dito,
Kung ating po napansin, sabi nasa ko po ng verse 28, sabi dito, I will give them eternal life na po, and they shall never perish, neither shall anyone will snatch them out of my hand. Ang sarap ng pakinggan nun. Walang sino makagagalaw. Kumbaga parang walang makakalapit dito. Sagot ko to. Anak ko to eh. Sino bang magulang gustong napahamak ang anak? Sino bang gusto ang magulang na nakikita ang anak na natatakot, nangihinig, hindi makatulog, namamroblema? Hindi po ba walang magulang na ganun? Tayo, mga tao. What more ang ating Ama, ang ating Diyos Ama? Hindi po ba? Pero mo sinabi niya rito, nobody can snatch them out of my hand. Kasi akin eh. Sabi niya, aking mga anak yan eh. Walang pwedeng mapahamak niyan kahit na isa. Po. At ano yun? May eternal life na yan. Sabi niya, may mga buhay na wala hanggan yung aking mga anak na yan. No? At ano wala mangyari ay they will never perish. They will never perish. Hindi pa sa masasaktan. Po. Walang kapahamak ang mangyayari sa kanila. Kaya't walang sinumang pwedeng kumanti, malakot sa aking mga hinirang. Ang sarap pong pakinggan. Hindi lang po masarap pakinggan, masarap pa pong aalalahanin at damhin na ganun tayo kamahal ng Diyos. Pangyayari pa lang, hinaharangan na niya. Pero, dapat po tayo ay nagtitiwala. Kahit na ano, ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin, kahit ang magagandang pangako ang bagay ng Panginoon sa atin, paano natin mararanasan yun kung hindi tayo nagtitiwala? Kung hindi tayo gumagawa ng sarili nating kaparaanan, di po ba? Kaya nga po, ang ating nga pong pamagat ay God's complete protection. Po, yun po yun eh. Ang sabi po dito, there is no better place to be than safety in the hand of the Almighty God. Again po, sabi po dito, there is no better place to be than in the safety hand of our Almighty God. Wala pong ibang lugar. Kahit saan, wala pa tayong matatagpuan. Sa ka magpunta, pwede kang mapahamak. Ano man ang gawin natin, merong danger na nakasunod sa atin. Ano po? Kasi may kalaban nga tayo eh. Inaagaw niya yung ating kapayapaan, proteksyon, kapanatagan. Ginugulo yung isip natin, yung ating isip ay ito pa yung battleground. Po. Kaya nga po tayong papatuloy na nagbabasa ng Biblia at malalaman natin dito ang mga pangako ng Diyos na mahal na tayo, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Ibig po sabihin, why? Because we are so secured in the mighty hand of our Father God. Amen po. Alam niyo po, kahit nga po si Apostol, si John po, ay na-encourage po niya na huwag tayong matakot. He encourages us not to fear, not to be afraid. Ano po ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 4, sabi po dito, Greater is He that is in you than he that is in this world. Ulitin ko po. Greater is He that is in you than he that is in this world. Ano pong ibig sabihin nito? Ang sabi po ay, greater is He with a big H-E. Diyos po yun eh. Mas makapangyarihan daw po ang Diyos na nasa puso mo, nasa buhay mo, nakilala mo, na sinusunod mo, at ng Panginoon ng buhay mo. Siya po ay mas makapangyarihan kaysa sa He, small h-e, na nandito sa sanlibutan na paikot-ikot. Ito po yung si Taning. Nandiyan lang naman po yan eh. Po. Pero hindi tayo kaya lapitan. Sabi nga, because greater is He that is in me than he that is in this world. Hindi po ba si Satan ang prince of lies? Siya po yung prinsipe ng sanlibutan, ng gugulo, nagbibigay ng pananakot,
kapahamakan po. Pero ang sabi, greater is He that is in you. Kaya kung meron tayong Jesus sa puso natin, talo po yung He na nasa sanlibutan na ito, na nananakot sa atin. Amen po. This is not theological. Po, hindi po ito theological, kundi isa itong fact. Ito po ay katotohanan. Fact. Na fact. Po, no? At maaari natin itong pagkatiwalaan ng lubos. Ito pong mga pangako at mga salita ng Diyos sa ating pinag-uusapan. Po. Alam niyo po, ang mga word of God or words of God po na sa Bible o nasa book po, hindi lang po ito for devotion or meditation natin or daily bread natin sa umaga, pagkagising na po na ating binabasa. Mahalaga po yung ganun dahil kailangan po natin sa mag-quiet time upang maranasan natin ang presensya ng Panginoon, tayo makapanalangin na po. Mahalaga po ito. Pero hindi lamang po as devotion. Kung hindi, bigyan po natin ng pansin na ito po ay sure na promise po ng Panginoon na pwede nating panghawakan. Hindi pag nabasa at devotion book, tapos na, diyan ka na bukas ulit. Okay na, nakapag-devotion ako. Okay po, mabuti po yun. Pero meron pa po tayong pwedeng gawin para tayo ay maging matatag, matapang, malakas at laging handa. Ito po yung sinasabi na ang salita ng Panginoon ay sure na promise po na ating panghahawakan. Kapag natatakot, ay, ang sabi ni Lord, do not fear. Kapag feeling na walang forever at nag-iisa, edi ano po ba sinasabi ng salita ng Diyos? I will never leave you. I will never forsake you. Kapag ikaw ay nawawalan ng pag-asa, o ba, ano po sabi ni Jeremiah 29:11? For my plan for you is to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and future. O, may plano ang Diyos sa buhay ko. Hindi niya ako gustong saktan. O ba? Ang dami-dami po. Ang napakarami po nating mababasa at mapagbubuhay-bulayan at magagamit nating sandata sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng negative feeling or emotions po. Alam niyo po, hindi po ganun kahaba ang ating pag-uusapan dahil punto lang po natin dito ay huwag tayong matakot po. Ang dapat po natin gawin, ano po ang dapat natin gawin kung ganito na parami na po tayo naririnig, kaya tatakutan, ang dami ng uncertainties sa ating paligid, ang ating mga trabaho, ang ating mga negosyo, ang edukasyon ng mga bata, ang ating pagkain, ang taas ng bilihin, marami na pong mga patakaran na hindi natin dating ginagawa, ngayon kailangan gawin na po. Kumbaga parang dinumero ng ating kilos para tayong mga robot po. Alam niyo po, what we do, ano man ginagawa natin, reveals what we believe po. If we are living in a fearful and anxiety world po, or anxiety filled life, na lagi tayong tatakot, wala pa man din, takot na tayo na po, then we are proving that we lack confidence in God's protection. Uulitin ko po. Kapag po tayo ay nabubuhay sa paniniwala na nakakatakot na ngayon, parang di ko na alam kung anong bukas, pagising mo iba na naman, no po, marami ng mga bagay na ipipilit sa atin na gawin natin, no? Ngayon parang mabuhay ka, gusto mo isa ibang buhay, magagawin mo. Pero sana, as for me, sa opinion ko po, isa lang naman ang may hawak ng buhay natin ang Panginoong Diyos. Nung araw, kahit naman ngayon, kaya may COVID, kaya wala, kaya may vaccine, kaya wala, kaya may face mask, wala. Alam niyo po, yung buhay natin, hindi naman po lahat ng kinamamatay ng tao ay dahil po sa sikat na COVID na yan. May iba po mga kadahilanan.
At naniniwala po tayo na hawak ng Diyos ang ating buhay. Ang sabi nga po kanina, hindi po ba? No one, nobody, and nothing can snatch my children out of my hand. Hawak ng Panginoon ang buhay natin eh. Di po ba? Kapag pa nakapagpabaksin ka na, sure ka na bang yan life ay forever? Kapag malumbas ka ng bahay, pagbalik mo ba, may virus ka na? Hindi mo nga alam kung saan nagagaling yung sipon ubo mo. Ito po ay sarili kong opinyon. Uulitin ko po. Ito po ay sinasabi ko, sarili kong opinyon. Nabubuhay ang tao ngayon sa takot. Yung iba, kahit hindi naiintindihan, kahit na kaunti lang ang nalalaman o walang alam, lalo na yung mga banda-bandang probinsya, na wala naman po talagang mga social media, po, at malayo sa mga usap-usapan, alam niyo po, sila pa yung nag-aabang talaga, po, naunahin sila sa lahat ng mga gagawin sa katawan. Mag-isip po tayong mabuti. Pag-isipan po natin dahil meron po tayong Diyos na nag-iingat sa atin. Palakasin ang resistensya. Abay, palakasin ang immune system. Palakasin natin. Manalangin tayo. Gawin natin yung tama sa katawan natin. Mag-ingat din po tayo pag lumalabas tayo. Magpanyo. Pwede rin naman magmas. Madikabok. O may sipon. Kung magagawa po naman natin ng physically, why not? Pero kapag internal na pinag-uusapan at papasok na sa katawan ko na hindi mo na matatanggal, I doubt. It's my own opinion. Ang sabi nga po dito, kung anong ginagawa natin o anong paniniwalaan natin, it only reveals, no? It only reveals what we really believe, no? That we are living in a fearful or we are living by faith. Dalawa lang po yan eh. By fear or by faith. Po ba? At kapag gano'n po by fear, it means na we really lack confidence in God's protection. Po yun. Ang advice po sa atin, mamuhay tayo, mabuhay daw po tayo ng meron tayong buong pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus po. At siya nga po ang namamagitan sa ating Ama. Diba? Alam niyo po, patuloy pong si Jesus na nag-i-intercede po, no, with His Father for us po. So, if we really trust Him, po, if we really or fully trust Him, wala tayong dapat katakutan. Wala po tayong dapat katakutan po. Sa panahon ngayon ng pandemic, what are your fears? Ano ang mga takot mo? Matatakot ka dahil kulang ang financial mo. The Bible says, the last days, wala na po magbebenta at wala rin mamibili. So, magiging baliwala ang pera. Cashless society. Po. Alam niyo po, maraming ngayong mga tao, pamilya, they live fearfully. Hindi po natin sila masisisi dahil yun po ang kanilang nakikita at nararanasan. Pero, paalala lang po, yung pong mga ganung mga bad news, sa TV, sa radyo, sa Facebook, huwag na po natin pansinin yan. Po, bad news nga eh. Di po ba? Doon po tayo makinig sa good news. At ano po ang good news? Ano po ba ang mabuting balita? Ang mabuting balita ay tayo ay mayroong salvation. Meron po tayong buhay na wala hanggan. Ang sabi po ni Apostle Pablo, to live is to Christ.
to die is gain. Mabuhay mamatay sa Panginoon. Pero syempre, ayaw pa natin mangyari yung mamatay. Po. Kaya nga, ba't natin iisipin yun? Kung laging pandemic ang iyong isipin, baka mamatay po tayo sa nervyos. Tatakot. Ayaw nang lumabas. Ayaw nang mag-apply ng work. Papakagutom na. Po, iba naman, walang humpay na kasiyahan. Walang ginawa kundi mag-nightlife. Po, mag-jamming. Hindi po natin sinasabing bawal o wag gawin. Nasa sa inyo po yan. Pero sana po, kung may iba pa tayong sanang magagawa para mabawasan ang takot po, na tuloy-tuloy po na maging malakas ang ating loob at maging panatag tayo. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Manalangin, because God will protect us. Po ba? God is amazing. Po, hindi tayo pababayaan. Kasi yun po yung panalangin ni Jesus sa Father niya eh. Po ba yun ang panalangin niya? Ang sabi niya rito sa kanyang sinabi po sa John 17:15, ang sabi po ay nasa na ba yun? Tingnan po natin. Ang sabi po rito ay nanalangin daw po si Jesus sa kanyang tatay, sa kanyang father na po, sa kanyang ama. At ang kanyang po, ang kanyang mga disciples na po, bago sa panahon natin tayo po, yun eh. Ang sabi po dito, Ama, hindi ka dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi maingatan mo sila mula sa masama. Ano po yung masama? Sino yung masama? Ang lahat po ng mga bagay, sitwasyon, tao man, ano man ito, na magbibigay ng pananakot sa atin, ito po ay galing sa masama. Yan po. Pero tayo po ay nakakasiguro na kung tayo po ay nakatanggap na sa ating Panginoong Jesus bilang Lord and Savior, tayo po ay secured. Alam po ninyo, ito po yung pinakasusi upang tayo po ay mapanatag, maging secured, wala nang alalahanin po, at ipagpatuloy lang po yung ating normal na pamumuhay po. Walang face to face, so be it. Ang mga eskwela ay ano po yun? Online, ba? Pero nakikita nyo, maraming pa din lumalabas. Maraming pa nakikita-kita. Lalo ng family, mapipigil mo ba na maghiwa-hiwalay yung family? Kapag hindi nagkita-kita ang mga pamilya at hindi nagkaroon ng mga bonding, yun po yung makapanghihina lalo sa kanila. Malulungkot, lalo yung mga seniors. Po. Mga bata, hindi nakakalabas, hindi na naaarawan, hindi na nakakalaro. Sa bahay na lang. Pag lumabas naman tayo, hindi tayo makalanghap ng hangin. Dahil, bawal. Pero niyo pa sa napansin ko po, may ilan-ilan din po mga tao na parang hindi na natatakot. Parang hindi na nila alintana. Siguro yung mindset nila is ganun. Na wala naman silang katatakutan kung sila ilalabas. Pero dapat ang pag-iingat po ay nandoon. Kahit naman walang virus, COVID. Natural naman na tayo ay magpaaraw, tayo ay magdala ng panyo, towel, huwag magpapawis. Natural lang naman na pag-ingatan ng sarili. Na tayo ay magsuot ng mask kung may sipon, ubo, magtakip ng panyo, uminom ng maraming tubig, mag-vitamins. Yan po yung mga dapat na payo talaga. Siguro mahirap lalo yung hindi kayo magtatanggal kasi hindi ka na makahinga. Apo, hindi ka na makakahinga. Ito po ay aking opinion. At about the vaccine, well, anyone is entitled to his own belief and opinion.
Sa akin po, it's a big no for me. Po, para po sa akin ito. You all have freedom of speech. At ito po ang standing ko. Once na pumasok si vaccine sa katawan ko, hindi ko siya pwedeng ilabas. Hindi ko siya ipupoops. Hindi ko siya ibibiwi. Nandiyan na siya. And for me, natin pwedeng malaman kung ano maging side effect nito 3 years, 5 years from now. Po. Pero isa lang naman ang mahalaga eh. Hindi ko may iniisip talaga yan eh. Hindi ko pinang-problema yan. Kasi I have decided. Ang sinasabi lang po, tulad na sinabi ni Apostle Pablo, press forward. Sige lang. Magpatuloy lang tayo sa buhay na ito. Pero ang sabi, hindi tayo binigyan ng Diyos ang espiritu ng pagkatakot. Po, ang sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, God has not given us spirit of fear, but God only gives us His power. God gives us sound mind. Maging matalino, maging smart tayo, mapagmatsyag, maging wise, humingi tayo ng wisdom and knowledge sa Panginoon. Pagbasa ng Biblia, manalangin, makipagpalakasan, fellowship, mag-share ng Word of God. Yun lang po yung mahalaga eh. Kasi hindi natin napipigil. Ang ating mundo ay powers ng powers po yan. Nasa Bible naman po yan eh. Pasama ng pasama. Kaya nga po, wala pa tayo sa end time. Wala pa po. Pero we are near the end times. Malapit na po. Kaya yung nalalapit na panahon na ito, huwag na po natin sayangin sa sa takot. Gamitin na po natin authority natin na galing sa Panginoon. Sinabi niya, di po ba? Huwag kang matakot. Hindi ka bigyan ng espiritu ng pagkatakot. Di po ba? At para po sa mga ngayon nakapanood o nakapakinig na ganito, ibig ko po sanang anyayahan kayo na para po maranasan ninyo ang tunay na pag-ibig at proteksyon ng Panginoon, makilala nyo si Jesus ang lubusan sa buhay ninyo at mawala po yung mga takot ninyo at mapalitan ito ng pag-asa. Jeremiah 29:11, ang sabi po ng Panginoon, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Ando na po lahat, po ba? Kaya po, magpakatatag po tayo kasi wala pong pwedeng gumalaw sa atin. Mag-snatch because we are fully protected by Panginoon. Fully protected by our God. Po, inanyayahan kita, kaibigan, kung ngayon ka lang nakapagbukas nito, na tayo ay manalangin. Gusto mo bang tanggapin si Jesus sa buhay mo as your Lord and Savior? Hindi ito about religion. Wala po tayong inatake na religion. Ito po ay pagtanggap lamang. Pagtanggap po, pinakamahalaga sa ating buhay na si Jesus po ang maging ating Panginoong Diyos at tagapagligtas dito sa lupa at maging sa langit. Kaibigan, sumunod ka sa aking panalangin. Kung ano yung sasabihin ko ay bibigkasin mo rin. Hindi mo ibubulong kundi bibigkasin mo rin. Amen? Handa ka na bang tanggapin si Jesus sa buhay mo? Amen. Panginoon, salamat po sa oras na ito na narinig ko ang iyong mga salita. Salamat po sa mga pangako na ibinigay mo sa amin. Panginoon, natutunan ko ngayon na dapat natanggapin kita sa aking buhay upang makilala pa kita. Upang ikaw lamang ay sapat na at hindi na ako matakot. Jesus, inaamin ko na ako ay isang makasalanan. Marami po akong naging kasalanan mula noon hanggang ngayon. Panginoon,
Humihingi po ako sa iyo ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Sinusuko ko po ang aking sarili sa iyong paanan. Jesus, pinubuksan ko ang aking puso at pinapapasok kita sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko na hindi nakalugod sa iyong harapan. Mula ngayon, ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Ikaw na po ang manguna sa lahat ng gagawin ko. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ibinigay mo sa akin ngayon. Ikaw na po, Jesus, ang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Kapatid, binabati kita. Happy birthday. Ito ngayon spiritual na birthday mo. Born again. Hindi po religion, kundi relasyon sa Panginoon na mas makilala mo siya at maranasan mo ang relasyon ninyo bilang mag-ama. Amen. I advise you to pray always, read the Bible, attend fellowships and Bible studies. Meron po kami mga Bible study. Kung gusto niyo sumali, PM nyo lang po ako dito po sa account ko na ito po. At kung kailangan mo ng Biblia, ay bibigyan din kita. So, salamat po mga kapatid. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, hayaan niyo ipanalangin ko po kayong lahat. Ama, maraming salamat sa hapon na ito. Salamat o Diyos na kami po ay nakatapos, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, at natutunan namin ang kami ay magtiwala sa iyo ng buong buo na wala kaming dapat katakutan sino man, anuman sa mundong ito. Maliban sa banal na takot namin sa iyong pangalan. At alam namin na sa iyo ang lahat ng tuhod ay luluhod at ang lahat ng labi ay magsasabing ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Panginoon, pagpalain mo po ang lahat po na nakasabay ko po na nakinig ng iyong mga salita. Panginoon, pagpalain po ang bawat isa. Ingatan po ang bawat isa, Panginoon. At lalo na po yung mga tumanggap sa iyo, Panginoon, bilang kanilang Lord and Savior. Lord, bless them, O God. I-reveal mo po sa kanila ang mga hiwaga ng iyong mga salita, Panginoon. Bantayan mo sila, O Diyos. At nawa ay lumago po sila at makilala ka pa nila, Panginoong lubusan, Panginoon. At naranasan din po nila ang aming naranasan na kapayapaan at kagalakan sa aming mga puso. Lord, ingatan po ang bawat isa sa amin, bagamat ito pong sitwasyon namin ngayon, Panginoon, sa buong mundo. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan at bigyan mo kami, Panginoon Lord, ng wisdom and knowledge upang alam po namin, Panginoon Lord, ang bawat gagawin namin sa bawat sitwasyon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang maparangalan sa buhay namin. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa pag-iingat mo, sa protection mo. Maraming salamat po. Purihin ka, O Diyos. Sa pangalang Jesus. Amen. Amen. Yan mga kapatid, salamat po muli ngayong hapon, ngayong umaga nito. At nakatapos po tayo. At muli po, gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng lagi po nakikinig. At pupunta po sa channel na ito. Dito po, ito po ay ministry na po. Ito po ay not katulad ng iba, nagbablog po. Ito po ay pure ministry. Na aking pong goal is to encourage one another, including myself po. Ako din po ay nabibless. So maraming salamat po at salamat din po sa palagi nagko-comment at nag-like at ganun din po sa nagsasubscribe. If you subscribe, ito po ay na po na meron pong bagong ganitong pong bagong vlog po, bagong encouragement vlog po. Ito po ay automatically napapasok po ito sa inyo. Kaya po, yun po kapag po tayo nagsasubscribe. Anyway, sana po, na-bless po kayo
at nawa ay ma-share din po ninyo, like and share. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon until next time. To God be the glory. Bye bye. God bless.